Interesado ka ba kung ano talaga ang kailangan para manatiling masagana habang tumatanda ka? Ang kalayaan pagkatapos ng 60, 70 o kahit 80 taong gulang ay hindi lang tungkol sa pamumuhay ng mag-isa. Ito ay tungkol sa paggawa ng matatalinong desisyon araw-araw na nagpapanatiling matalas ng iyong isip, malakas ang iyong katawan at malaya ang iyong espiritu. Sa video ngayon, ibabahagi ko ang 6 na mahalagang bagay na patuloy na ginagawa ng mga independenteng nakatatanda upang mapanatili ang kanilang kalayaan, kumpiyansa at kaligayahan kahit anong edad pa nila. Habang tayo'y tumatanda, ang pagpapanatili ng kalayaan ay nagiging isa sa pinakamahalagang layunin para sa isang makabuluhang buhay. Ito ay tungkol sa kakayahang alagaan ang sarili, gumawa ng sariling desisyon, at tamasahin ang iyong pang-araw-araw na gawain nang hindi labis na umaasa sa iba. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangyayari ng aksidente. Kinakailangan nito ng intensyon, mga gawi, at kung minsan, maliliit na pagbabago sa pamumuhay na nagdudulot ng malalaking resulta. Kung ikaw ay isang nakatatanda na nais manatiling mas self-sufficient o isang miyembro ng pamilya na gustong suportahan ang iyong mga mahal sa buhay, ang pag-unawa sa 6 na ugaling ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kaya, tuklasin natin ang mga pangunahing bagay na ginagawa ng mga independenteng nakatatanda upang patuloy na mamuhay ayon sa kanilang sariling mga kondisyon. Malusog, aktibo, at abala. Bilang una, bigyang prioridad ang kalusugan sa pamamagitan ng regular na paggalaw. Isa sa mga pangunahing gawin ng mga independenteng nakatatanda ay ang gawing pangunahing prioridad ang pisikal na kalusugan. Hindi ito nangangahulugang pinipilit nila ang kanilang sarili sa matitinding ehersisyo o mabibigat na gawain. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagtatalaga sa pare-pareho at katamtamang pisikal na aktibidad na akma sa kanilang mga individual na kakayahan at kondisyon sa kalusugan. Bakit napakahalaga nito? Ang paggalaw ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan, kakayahang umunat, balanse at tibay. Ang mga pisikal na kakayahang ito ay mahalaga para sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pagtayo mula sa isang upuan, pag-akyat sa hagdan, o kahit na pagpapanatili ng magandang postura. Ang pananatiling aktibo ay makabuluhang nagpapababa rin ng panganib ng pagkahulog na isang pangunahing sanhi ng pinsala at pagkawala ng kalayaan sa mga matatanda. Bukod dito, ang regular na paggalaw ay sumusuporta sa kalusugan ng cardiovascular sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at paggana ng puso. Maaari rin itong makatulong sa pamamahala o pagpapagaan ng mga malalang kondisyon tulad ng arthritis, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Karaniwang isinasama ng mga nakatatandang may kalayaan ang mga banayad na ehersisyo tulad ng paglalakad, pag-unat, tai chi o magaan na pagsasanay sa lakas sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa paggawa nito, pinapanatili nilang gumagana at mobile ang kanilang mga katawan na nagpapababa ng kanilang pag-asa sa iba para sa pang-araw-araw na pangangalaga o transportasyon. Bilang 2, panatilihin ang isang balanseng at masustansyang dieta. Ang nutrisyon ay isang mahalagang haligi na sumusuporta sa kalayaan ng mga nakatatanda. Ang mga taong nagpapanatili ng kanilang sariling kakayahan ay nagbibigay pansin sa kanilang kinakain, kinikilala na ang magandang nutrisyon ay nagbibigay lakas sa kanilang katawan at isipan. Ang dieta ng isang independenteng nakatatanda ay balansyado, nakatuon sa mga pagkaing nagpapalakas ng buto, nagpapahusay ng immune function at sumusuporta sa kalusugan ng kognitibo. Kasama dito ang iba't ibang sariwang prutas at gulay, mga lean protein, whole grains, at malusog na taba tulad ng matatagpuan sa mga mani, buto, at isda. Sa parehong oras, nililimitahan o iniiwasan nila ang mga pagkaing maaaring maging mapanganib sa labis, tulad ng matatamis na merienda, labis na naprosesong pagkain, at mga saturated or trans fats, na maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng labis na katabaan, sakit sa puso, at pamamaga.
Ang pag-inom ng sapat na tubig ay kasing halaga rin. Naiintindihan ng mga nakatatanda na ang pag-inom ng maraming tubig sa buong araw ay nakakatulong sa pagtunaw, nagpapanatili ng kalusugan ng balat at kahit na nakakaapekto sa kalinawan ng isip at antas ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng masustansyang dieta at tamang pag-hydrate, ang mga independenteng nakatatanda ay nagbibigay sa kanilang mga katawan ng mga mahahalagang nutrisyon na kinakailangan upang manatiling aktibo, maiwasan ang sakit, at makabawi mula sa pang-araw-araw na stress o maliliit na pinsala. Bilang 3, manatiling aktibo at nakikibahagi sa isipan. Ang talas ng isip ay isang mahalagang elemento ng pamumuhay ng mag-isa. Ang mga nakatatandang individual na may kalayaan ay kinikilala ang kahalagahan ng pagpapanatiling aktibo at abala ang kanilang isipan ng regular. Aktibo silang lumalahok sa mga mentally challenging na gawain, tulad ng pagbabasa ng mga libro, paglutas ng mga puzzle, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, o pakikilahok sa makabuluhang pag-uusap na tumutulong mapanatili at mapabuti ang cognitive function. Ang mga mental na ehersisyong ito ay tumutulong na pigilan o pabagalin ang pagbulusok ng kognitibong kakayahan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pag-alala, pagpapabuti ng kakayahan sa paglutas ng problema, at pagpapahusay ng kakayahan sa paggawa ng desisyon. Ang pananatiling aktibo sa isip ay nakakatulong din labanan ang kalungkutan at depresyon, dalawang karaniwang issue na maaaring makasagabal sa kakayahan ng isang nakatatandang tao na mamuhay ng mag-isa. Sa pagpapahalaga sa intelektual na pampasigla kasing halaga ng pisikal na kalusugan, tinitiyak ng mga independenteng nakatatanda na mananatiling alerto at may kakayahan ang kanilang isipan na nagbibigay daan sa kanila na pamahalaan ang mga pang-araw-araw na gawain, lutasin ang mga problema, at lubos na tamasahin ang buhay ayon sa kanilang sariling mga kondisyon. Bilang 4, magtatag at magpanatili ng malakas na social network. Ang mga tao ay likas na mga sosyal na nilalang at ito ay nananatiling totoo sa lahat ng yugto ng buhay. Para sa mga nakatatanda na nais mapanatili ang kanilang kalayaan, ang pag-aalaga at pagpapanatili ng isang matibay na sosyal na network ay talagang mahalaga. Ang pagbuo ng mga relasyon sa mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga grupo ng komunidad ay nagbibigay ng higit pa sa simpleng pakikisama. Lumikha ito ng isang emosyonal na safety net, isang grupo ng mga tao na maaaring asahan ng mga nakatatanda sa oras ng pangangailangan nang hindi nila nararamdaman na nawawalan sila ng kanilang kalayaan o nagiging pabigat. Ang mga koneksyong panlipunan ay tumutulong na mabawasan ang pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa, na karaniwang mga hamon para sa maraming matatanda. Ang kalungkutan ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugang pangkaisipan at pisikal, minsan kasing seryoso ng mga malalang sakit. Kapag ang mga nakatatanda ay regular na nakikipag-ugnayan sa iba, maging sa pamamagitan ng mga pag-uusap, pangkatang aktibidad o pakikilahok sa komunidad, nagkakaroon sila ng matinding pakiramdam ng pag-aari at layunin. Ang mga sosyal na interaksyong ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng emosyonal na balanse, pagpapabuti ng mood, at pagpapasigla ng kognitibong funksyon, na lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalayaan. Kapag ang mga nakatatanda ay nakakaramdam ng koneksyon at suporta, mas malamang na manatili silang aktibo, motivated, at kumpiyansa sa pamamahala ng kanilang sariling buhay. Bilang 5, pamahalaan ang pananalapi at mga legal na usapin ng proaktibo. Ang pagkakaroon ng kontrol sa sariling mga usaping pinansyal at legal ay tanda ng pagiging malaya. Ang mga nakatatanda na nananatiling mapaghawak sa sarili ay nananatiling may kaalaman tungkol sa kanilang kita, gastos, ipon, at pamumuhunan. Sinasubaybayan nila ang mga bayarin, budget, at benepisyo at handa para sa mga pangangailangan sa hinaharap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga testamento, kapangyarihan ng abogado, at mga direktiba sa pangangalaga sa kalusugan. Ang proaktibong pamamahala na ito ay pumipigil sa stress sa pananalapi at nagbibigay kapangyarihan sa mga nakatatanda na makagawa ng mga may kaalamang desisyon
mapanatili ang kanilang pamumuhay at maiwasan ang pag-asa sa iba para sa mga usaping pinansyal. Bilang AX, iangkop ang kanilang kapaligiran para sa kaligtasan at kaginhawaan sa wakas. Ang mga independiyenteng nakatatanda ay kumukuha ng praktikal na hakbang upang matiyak na ang kanilang mga tahanan ay sumusuporta sa kanilang kalayaan. Sinasuri at inaangkop nila ang kanilang mga tirahan upang mabawasan ang mga panganib tulad ng pagkahulog o aksidente. Maaring kabilang dito ang pag-install ng mga grab bar, pagpapabuti ng ilaw, pag-aalis ng mga panganib sa pagkatapilok o paggamit ng mga pantulong na aparato. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang kapaligiran upang maging mas ligtas at mas madaling maglakbay, nababawasan nila ang posibilidad ng pinsala at ang pangangailangan ng tulong mula sa iba. Mahalaga rin ang kaginhawaan. Pinapersonalize ng mga nakatatanda ang kanilang espasyo upang suportahan ang kanilang mga gawi at kagustuhan na nag-aambag sa kanilang pangkalahatang kasiyahan at kalayaan. Sa pagtatapos, ang kalayaan sa ating mga huling taon ay higit pa sa isang pamumuhay. Ito ay isang kaisipan at isang hanay ng mga sinadyang aksyon sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pisikal na kalusugan, pagkain ng masustansya, pananatiling aktibo sa isip, pag-aalaga sa mga sosyal na koneksyon, responsableng pamamahala ng pananalapi at paglikha ng isang ligtas at komportableng kapaligiran, maaari ng mga nakatatanda na tamasahin ang isang buhay na puno ng kalayaan at kumpiyansa. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para simulan ang pag-aampon ng mga gawin na ito. Bawat maliit na hakbang na gawin mo ngayon ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa pagkakaroon ng mas masaya, mas malusog, at mas malayang bukas. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video na nakatuon sa kalusugan at kagalingan ng mga senior. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin o katanungan sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa iyo. Manatiling matatag, manatiling malaya, at magkita tayo sa susunod na video.